Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Bible Evangelization. Akibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, ay ating po ay binabahagi sa inyo sa libong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay paliwanagan ng mabuting balita at sundin ito upang kalugdan ng Panginoon Diyos. Ngayon po ay basahin ko naman sa inyo ang mga mensaheng ito mula po dun sa bagong tipan ng mabuting balita na pag-aari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Yesu Cristo. At ayon po dito kay Apostol San Juan, Kabanata 8, talatang 13. Mensaheng. Muli nagsalita si Jesus sa mga tao. Wika niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di nalalakad sa kadiliman." Ipapatuloy po natin sa kay Apostol San Juan pa rin, Kabanata 15, talatang 20. Ito po ang mensahe. "Kung tinupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig." Pagpatuloy po natin sa Efeso, Kabanata 5, talatang 2. Ito po ang mensahe. "Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo dahil sa pag-ibig sa at inihandog niya ang kanyang buhay bilang malimuyak na hangin sa Diyos." Ipapatuloy po natin sa 1 Juan, Kabanata 2, talatang 10, talatang 15 hanggang 17. Ito po ang mensahe. "Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at walang panganib na siya'y mabulid sa kasamaan. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ang nakakapukaw sa masasamang pita ng laman, ang mga nakakatusto sa paningin, at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahuhumalingan nito. Ngunit ang sumunod sa kalooban ng Ama ay mabubuhay magpakailanman." Pagpatuloy po natin sa Hebreo, Kabanata 13, talatang 12. Ito po ang mensahe. "At wag nating kaligtaan magawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat yan ang haying kinalulugdan ng ating banal na Panginoon." Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng mabuting balita dito sa The Bible Evangelization sa ating pag-ibanghelyo. Ngayon po ay pasalamatan po natin ang ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo. Ngayon din po ang ating banal na sandalan. Maraming salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, ang banal na Espiritu Santo at banal na sandalan. Ngayon po ipaliliwanag ko sa inyo ang mensaheng ito mula doon sa tema na maliwanagan ng mabuting balita at sundin ito upang kalugdan ng Panginoon Diyos. Yan. Ito po ang nais ng ating banal na Panginoon Diyos, na tayo ay maliwanagan ng mabuting balita o tayo ay sumunod sa mabuting balita. Yan. Tayo ay manampalataya sa Kanya mula sa Panginoong Kristo at sundin natin ang Kanyang ipinag-uutos. Sundin natin ang utos ng Panginoon Diyos at utos ng Panginoong Kristo mula sa Kanyang inihayag dito sa mabuting balita. At ito pong mabuting balitang ito ang siyang gagabay sa atin upang magkaroon tayo ng buhay hanggang sa buhay na walang hanggan. Tayo ay magkaroon ng liwanag at buhay. So tayo ay pinagkakalooban ng liwanag ng Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo mula sa mabuting balita o pagpapala sa atin ng ating Panginoong sa Kristo. At sinasabi rito na ang ating banal na Panginoong sa Kristo ang ilaw ng sanlibutan. At ang sumunod sa Kanya ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay. Kaya tayo ay sumunod sa ating Panginoon sa Kristo upang kalooban tayo ng liwanag at ng buhay. So kung susunod tayo sa Panginoon sa Kristo, ay magkakaroon tayo ng buhay. Kaya sumunod tayo sa Kanya at ang Kanyang kautusan at mga aral dito sa mabuting balita. So ano ba yung mga ilan sa mga pinag-uutos at aral ng mabuting balita? So nais ang banal na Panginoon sa tayo mamuhay na mayroong pagmamahal sa Kanya at pagmamahal sa kapwa-tao. So malasakit natin sa kapwa-tao pangunahin. So ngayon mula dyan ay masusunod natin ang lahat ng bagay
tayo ay ito ay sinopsis yan na lahat mula kautusan o lahat ng bagay na mabuti ay gagawin natin o matuwid na pamumuhay. Mabuting pamumuhay kung tayo ay mayroong pagmamahal sa ating kapwa o mayroon tayong mabuting kalooban. Kung mayroon tayong mabuting kalooban, tayo ay hindi gagawa ng masama. Tayo ay patuloy gagawa ng matuwid. Mabuti masusunod natin yung kalooban ng ating tayo ay mamumuhay sa kaliwanagan sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos mula Panginoong Jesucristo. So yan ang nais sa ating banal na Panginoon at yan ay kalugod-lugod sa Kanya. So ano ba ang kalugod-lugod? Hain ng mabuti at kagaya rin ng ilan sa mga wala dyan, alam mo yung kung ikaw ay mayroong pagmamahal sa kapwa, so gagawa ka ng mabuti, matuwid na gawa at ilan sa matuwid na gawa ay kagaya ng ikaw ay marunong tumulong sa iyong kapwa sa iba't ibang aspeto, pangailangan, maalalagay sa alanganin, kapahamakan, so tutulungan natin ang ating kapwa-tao. So iyan ay mahalimuyak na hain sa ating banal na Panginoon Diyos. Tayo ay tumulong sa kapwa mula sa gabay din ng mabuting balita na kung paano tayo mamumuhay o kung paano tayo mamumuhay ng matuwid o kung paano tayo mamumuhay ng mabuti o may mabuting gawa. Yan. Kaya tayo dapat ay may pagmamahal sa kapwa-tao. Ganyan tayo dapat mamumuhay tayo ng banal. So ihahain natin sa banal na Panginoon Diyos ang ating sarili bilang hain na buhay at mabuti ang gawain o kung sumusunod tayo sa mabuting gawa o matuwid na pamumuhay at ilan dyan ay ang pagtulong sa kapwa, tayo ay hindi gumagawa ng kasamaan. So iniiwasan natin ang paggawa ng masama. At partikular, halimbawa, wag nating ibigin yung sanglibutan. So wag tayong marangya sa pamumuhay na ito. Iwasan natin yung karangyaan. So tayo dapat hindi tayo dapat makamaterial na bagay. So tayo ay namumuhay, kailangan natin magtrabaho. Yan din ang gusto ng mabuting balita. Pero hindi ito gamitin natin yung kaunlaran sa karangyaan o tayo ay maging makamaterial na bagay. So pinakalimutan na natin yung banal na Panginoon. Kinakailangan siya ay kasama natin sa kaunlaran, kasama natin siya sa lahat ng bagay. So bababang loob tayo sa ating tinatamasa na pagpapala din ng Panginoon Diyos para sa pa. At kung ito ay tinamasa natin, ito ay gamitin natin sa mabuting bagay. Sa magandang paraan, sa pagtulong sa kapwa, sa pagkalinga ng ating kapwa-tao at paggawa ng mabuti ang material na bagay at hindi sa pamamagitan ng maruming pamumuhay o masamang pamumuhay. So ngayon, maiiwasan natin yung tukso. Maiiwasan natin ang paggawa ng ang mga kasamaan o mahikayat ka sa kasamaan kung ikaw ay susunod sa mabuting balita at maliliwalagan ka ng mabuting balita. So ngayon, kung masusunod mo ang mabuting balita, buhay ang ipagkakaloob sa iyo ito at hanggang buhay mo pa. So ngayon, kung ikaw ay lilihis sa mabuting balita, hindi ka mananampalataya sa Panginoon sa mga Panginoon sa Kristo, mapapahama ka. Ikaw ay parurusahan ng Panginoon Diyos pagdating ng panahon at mag-isang pamumuhay na ito, mapapahama ka. May gobyerno nga, ulit-ulit natin sinasabi sa pangaral natin, pag tayo ay hindi magagabay ng mabuting balita, ay unang-una, masusunod agad natin ang pamahalaan dyan. Ngayon, yung iba hindi nakasusunod sa pamahalaan sapagkat sila ay talagang mapagawa ng masama at nahihikayat sa hindi mabuti. Ngayon, kung tayo ay nahihikayat ng mabuting balita, nagagabay ng Panginoon, kasi hindi tayo mahihikayat sa kasama. Sabi nga ay, hindi tayo siya hindi mabubulit sa kasamaan kung tayo ay hindi ibigay sa sanglibutan o makalamang pamumuhay, kundi tayo ay magiging matuwid ang pamumuhay. So hindi tayo mahihikayat doon sa masama. So marami na hikayat sa masama dahil sa sila ay masama yung pag-iisip, madali sila mahikayat at nakagagawa sila ng masama. So kaya dapat magabayan ka ng mabuting balita para hindi ka nahikayat sa masama or gumagawa ka ng masama sa kapwa-tao mo sa iyong ibig. So ngayon ay madali mo masusunod yung pamahalaan kung ikaw ay nagagabayan ng Panginoon. Ngayon kung hindi mo masusunod yan, mapapahama ka. Maaaring mapahama ka rin sa hindi mabuting gawa ng ibang tao. Yung mga sabi, huwag mong gawin sa iba yung ayaw niya gawin sa iyo. So kapag ginanong mo siya, gagawin ka rin ng masama ng iba. So ngayon ay nais ng banal na Panginoon Diyos kung tayo ay ginawa ng masama,
siya ay ating siya ay ating gagabayan sa mabuti. Huwag natin silang lalabanan. Yung masasamang tao, kung may gumagawa sa iyo masama, ang gawin mo ay pangaralan mo sila, hikayatin mo sila sa mabuti ko. Or iwasan mo sila kung sila ay gumagawa ng masama, kagaya ng ginawa ng Panginoon sa Kristo. So, yung hindi nyo mapangaralan, iniwasan niya, yung nagtatanga sa kanya, gumagawa ng masama. So, ngayon, kung ganoon yung kapwa-tao natin, hindi natin siya mapangaralan ngayon, iwasan natin sila. Pagdating ng magandang panahon na siya ay pwedeng mapangaralan, atin silang pangaralan para sila ay madala sa mabuting buhay. So ngayon kung sila ay patuloy sa hindi mabuting gawa, so mayroong pamahalaan para ituwid sa kanila at mag-disiplina sa kanila. So ngayon ay hindi sila kalulugan ng Diyos, so maaaring sila ay pabayaan niya na parusahan ng pamahalaan kapag sila ay hindi matuwid sa buhay. Instead na biyayaan kanila makamit. Diba? So ngayon ay maaari din sila ay disiplinahin ng banal na Panginoon Diyos maliban sa pamahalaan ng iba pang disiplina ng Panginoon Diyos kapag tayo ay gumagawa ng hindi mabuti. Tayo ay itinutuwid ng ating banal na Panginoon Diyos. Sinasabi ng Biblia, tayo ay kanyang itinutuwid kapag tayo ay nagkakamali. Di ba? Ngayon ay kung tayo ay maaaring andyan din yung pamahalaan ng iba't ibang gawa ng Diyos para tayo ay kabayan sa mabuti, or else tayo ay kinakailangan na supilin sapagkat grabe yung kasama. Gayman ay tayo binibigyan ng pagkakataon para makapagbago. So ang bawat isa ay inaadya sa kasamaan ng bawat isa upang tayo ay makapagbago. Ngayon ay ang persa na nakatutulong ay ito ang ating pamahalaan para umiral yung kapayapaan at sinasabing peace. Ngayon ay higit diyan sa pamahalaan niya ang gabay ng banal na Panginoon. Kaya yung ating pamahalaan ginagabayan din ng ating banal na Panginoon para ito yung mas lalo matutupid. At yung mga nanunungkulan dyan ay may pamahalaan nila na matuwid dyan. Ito kasi hindi naman nila nasusunod. So yun, at sana ay iwasan natin yung tayo manampalataya sa Panginoon Diyos, may kayat kayo at maliwanagan kayo sa pagtupad ng mabuting balita at manatili sa Panginoon Diyos. Iwasan nyo yung manatili kayo sa kadiliman o sa evilness o masamang gawa sapagkat kayo ay mapapahamak mula sa pamahalaan, sa pagpaparusa ng ating banal na Panginoon Diyos, pagdidinatak ng panahon at pagtutuwid na ginagawa niya sa atin. At iba't ibang mga kapamakan na maaaring ating maharap kung tayo ay magpapatuloy sa kadiliman. Sapagkat kung tayo ay susunod sa Panginoong Diyos, tayo maliliwanagan, tayo ay pagpapalain, tayo gagabayan niya sa mabuting. So muli, sana ay nagabayan naman kayo ng mabuting balita. Bumabagi natin dito sa The Bible Evangelization at magkaroon kayo ng malaking pagkasa sa inyong kaligtasan ng spiritual. At tayo patuloy na maasa ng gabay ng Santa Maria ng kanyang kalimulagan, ng kanyang pagbibilagro sa ating pagpahagi ng pagpapalagay. So malagi ba tayo ng kanyang kalimulagan at lalong-lalo ng kanyang pag-aaparisyon. At di lamang iba't ibang mga biyaya na at kaloob ay may pagkakadot niya sa atin at sa inyo sa pagbabahagi ng mabuting balita o gabay spiritual at iba pang pagpapala ng ating banal na Santa Maria mula sa Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo at iba't ibang gabay nila sa atin at ng Espiritu niya sa atin. At kayo ay magabayan sa inyong pang-araw-araw na sa matuwid na buhay o pagtupad ng mabuting balita. Sana maliwanagan kayo sa inyong mga tahanan mula sa ating pagbabagin ito ng mabuting balita at kayo ay makatupad. Magbagabayan kayo sa pagtupad ng kalooban ng Panginoon, pananampalataya mula sa Panginoon Jesucristo. At doon sa interpretunity, patuloy tayong magkaisa at kabay tayo nakaliwan ng Banal Santa Maria at unawain natin ang ating bawat mga reliyon. Tayo ay pairali natin ang pagkakaisa at kapayapaan sa halip na magsigalutan at magkaroon ng karasan at digmaan. Sa bawat, doon naman sa CBCP at Vatican Church, maliwanagan kayo ng ating Banal na Santa Maria at patuloy niyo pagbuklurin niyo sa katawan sa pananampalataya sa Panginoon at Malapang Jesucristo at Espiritu Santo. Sa ating maging kailan, sa bumabahagi ng mabuting balita dito sa The Bible Evangelizations ay
patuloy tayong nanampalataya ng gabay ng banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, Espiritu Santo at banal na Santa Maria na ang kanyang kaliwanagan at maliwanagan kayo at kayo ay may kayat sa pagkalima ng mabuti. Yan, at mapagbuklod kayo sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, walang mabuti balita ng Panginoon Kristo. At sa mga kapamahalan na gayon din, kayo maliwanagan at mamahala kayo ng mabuti, matuwid, tugunin niyo yung karapatang pagtao. Lalong-lalo na doon sa nagkakaisang mga bansa at dito sa bansang Pilipinas. Maliwanagan kayo at kayo yung makapamahala ng mabuti. At doon sa aming lokal na pamahalaan, kayo patuloy na magabayan ng mabuting balita ng Panginoon Diyos, Banal Santa Maria, at kayo ay makapamahala ng patuloy na makapamahala ng mabuti, matuwid sa ating bayan at kayo ay magabayan sa magandang pamamahala. Tugunin niyo yung karapat ng pagtao. At doon sa aming lokal na parokya ay maliwanagan kayo ni Banal Santa Maria at pagbuklurin ang mga mamayan na Infanta Quezon sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos na Panginoon Kristo at pagbuklurin. Muli, magandang hapon sa inyo lahat at tayo patuloy na pagpalain ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo at Espiritu Santo at protektahan at maliwanagan ni Banal Santa Maria at kayo ay bayaan ng ating banal na Panginoon Diyos mula sa karapatang pantao at iba't iba niyang pagpapala sa ating individual, pamilya at pagsabi. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless.